Ngayong tumitindi ulit ang init, payo ng mga eksperto ingatan at protektahan ang balat para iwas sunog at UV radiation. Ang skincare tips, alamin sa pagtutok ni Bon Aquino. Babad sa araw ang mga lineman tuwing trabaho. Pero sabi ni Joseph, iba raw ang init ngayon. Hindi nakagaya ng dati, ma'am. Ngayon, mahapdi na sa balat yung init. Ito yung pagbabago ng klima dahil sa mga pag-release natin ng greenhouse gases. Delikado ang sobrang exposure sa araw ayon sa mga dermatologist dahil ang UV o ultraviolet rays ng araw nakasisira sa balat at mata. We don't have a very good ozone layer anymore to protect us from this UV. Malaking tulong daw na malaman ang UV index na panukat ng antas ng UV radiation. The UV index varies from varies in a day, no? And usually it's highest between 12 to 4, no? Or 12 to 2, no? Ganon. So, yeah, sa noon time. When the UV index na goes to the very high levels, no? Or the extreme, which is 7 or 8 and up, that's when people are advised not to go out of their houses na. Because it can be to hindi lang sun exposure, hindi lang sunburn ang aabutin, but they can get dehydrated, and you can have na parang magkakaroon ka na ng yung nahihilo ka na, heat stroke na. Kaya kapag moderate to high ang UV index at kailangan lumabas ng bahay, payo ng mga dermatologist, mag-sunscreen na may SPF 30 pataas katumbas ng 1 teaspoon sa kada bahagi na mabibilad sa araw. Magpahid nito kada 2 oras. Pero kahit pang mababa ang UV index, maaari pa rin magka-sunburn. Depende sa tolerance ng balat sa UV rays. Kung maputi ka, mas mabilis kang magpa-burn. At kung medyo darker ka, mas matagal kang mag-burn. And usually, ang manifestation niyan is pag ikaw na arawan, mahapde, namumula. Kapag nakaranas ng sunburn, payo ng mga dermatologist, maligo ng malamig na tubig. And at the same time, no, hindi lang maligo araw-araw, you can use a mild soap. Para mabawasan ang hapdi o pamamaga, maglagay ng cold compress o magpahid ng pinalamig na skin moisturizer. Kapag ito'y namamaga talaga, tas parang you can put a hydrocortisone cream, which is over-the-counter steroid. Kung meron kayong cucumber, meron kang aloe, those are mga home remedies na pwede mong ipahid sa balat kasi those are all cooling. Hydration is key rin. Uminom ng 1 to 2 liters ng tubig kada araw at kumain ng matubig na prutas. Magsuot ng damit na may magaan at preskong tela para maiwasan ang bungang araw. Magbaon ng pamalit na damit kapag pinagpawisan. Ugaliing maghugas ng kamay para maiwasan ang impeksyon, bakterya, fungus at virus. Pwede ring mag-cooling spray o mist pero dapat ding mag-ingat. Try to read lang that you don't have a lot of alcohol kasi it's the alcohol content that can also irritate. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Isang araw bago ang muling pagbubukas ng bahay ni Kuya, may bagong revelation sa mga papasok na celebrity na housemate para sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Narito ang aking chika. Pagbubukas ang bahay ni Kuya. Malapit nyo na isang tulog na lang, bubuksan ng muli ang bahay ni Kuya para sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition, ang historic na pagbubuklod ng GMA at ABS-CBN. Ang isa sa hosts na si Sparkle star Gabby Garcia, personal na winelcome ang kapwa hosts na sina Bianca Gonzalez, Robbie Domingo at Melay Cantiveros sa kanilang paglalaro sa Family Feud. Kalaban nila ang dating PBB housemates led by Casel Kinuchi, kasama ang twins na sina Fort at Pip Solomon at Axel Torres. Pwede kayo makapagdasigan Sa galing at talino ng PBB hosts, nakuha nila ang jackpot prize. Ang saya. Kami lahat kasi talagang si Gabby, si Robbie, grabe ang sagot talaga nila. Thank you so much sa ating joint force natin na. Nagpapasalamat ang hosts ng PBB Collab
sa magandang Kapuso experience nila. Ang saya, syempre, ang saya i-welcome sila sa Kapuso. Thank you. And, di ba, buti nagkaroon sila ng time to visit us and I'm so happy that they're here. Yes. Bukas na magbubukas ang bahay ni Kuya para sa housemates mula sa Sparkle at Star Magic. Kanya-kanya pa rin ang hula ng netizens sa mga magiging boarders ni Kuya. Bago sila pumasok sa bahay ni Kuya, isinailalim daw muna sila sa hotel arrest. Maraming series of test. May medical test para sure talaga na hindi ka magkakasakit sa loob ng bahay ni Kuya. Kay sayang baya ang pagpasok mo. And may psychological test. Mas tumitindi ang collab dahil kabilang daw sa makikisaya sa bahay ni Kuya sina Limitless star Julian San Jose, It's Showtime host Darren Espanto, at kasama pa ang PBB Gen 11 Big Four na sina Sofia Piang Smith, Rain Selmar, Colette Madelo at Kai Montinola. Abangan ang kanilang pasabog sa premiere ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Bukas na yan, 6:15 p.m. pagkatapos ng 24 oras weekend. Anim na 45 araw bagong eleksyon 2025. Patuloy sa pag-iikot ang senatorial candidates para ilatag ang kanilang plataforma. Nakatutok si Marisol Abduraman. Nakiisa sa pagdiriwang ng International Women's Day si Modi Floranda. Sabi ni Liza Maza, dapat alamin ang track record at ipinaglalaban ng mga kandidato. Nasa pagtitipon din sa liwasang Bonifacio si Jerome Adonis. Si Alin Andamo gustong palakasin ang public health system. Pagsugpo sa korupsyon ang sigaw naman ni Arlene Brosas. Para kay Teddy Casino, kababaihan ang dapat manguna sa good governance. Sabi ni Mimi Doringo, dapat makialam ang kababaihan sa mga issue. Si Senador Bongo isinusulong ang agarang paghahati ng tulong sa mga nangangailangan. Sa Makati City, nag-motorcade si Gringo Honasan. Nasa Davao de Oro si Senator Amy Marcos. Suporta sa mga magsasaka ng kamatis ang panawagan ni Kiko Pangilinan. Mas maigting na paglaban sa 5-6 at loan sharks ang pangako ni Bam Aquino. Si Ariel Quirubin nananawagang huwag ipagbili ang boto. Welfare check sa senior citizens ang isinusulong ni Ben Tulfo. Nakisa si Camille Villar sa pagdiriwang ng Women's Month sa Ilocos Sur. Isinusulong ni Benhur Avalos ang benepisyo at oportunidad ng mga tenderong PWD. Sa Camarines Sur, isinusulong ni Abby Binay ang dagdag kababaihan sa Senado. Karapatan ng female workers ang isinusulong ni Franz Castro sa Quezon. Sa Mandawi, isa ang women empowerment sa mga advokasya ni Senator Pia Cayetano. Libreng therapy para sa special needs children ang nais ni Angelo de Alban. Sa Misamis Occidental, ibinahagi ni Luke Spiritu ang kawalan ng suporta sa maliliit na negosyo. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Nakatuto, 24 oras. Nagkaroon ng special screening sa Manila International Film Festival 2025 sa Amerika, ang 2024 Metro Manila Film Festival Best Picture na Green Bones. Dinaluhan ito mismo ng cast members na sina Ruru Madrid at Sofia Pablo at ng concept creator nito na si GMA Public Affairs Senior Program Manager JC Rubio. Dream come true for Ruru na makarating sa Amerika at naging posible ito nang dahil sa pagiging parte niya ng Green Bones. Malaki rin ang pasasalamat ni Sofia sa mga naka-appreciate sa kanyang acting. Katuwang sa special screening ang GMA Pinoy TV na ipinagdiriwang din ang kanilang ika-20 anibersaryo. It's been always my dream na makapunta ako dito sa States, sa Hollywood pa. I'm happy that, because of Green Bones, I get to do this. Nakakatuwa because na-appreciate nila yung film ng Pilipinas. I'm thankful, kilig, na na-appreciate po ng mga viewers of Green Bones ako as an actress. And I'm just praying na mas marami pang makapanood. Thank you, Nelson. Salamat, Nelson. Mga kapuso, masarap pong mag-unwind sa mga lugar na malayo sa ingay, lalo na kung bukod sa refreshing na tubig, ay may tanawin ding tiyak na kaibig-ibig.
Halina't mapawaw at ma-fall sa Ausen Falls. Sakto ngayong tag-init is waving. Pasyalan natin yan sa pagtutok ni Marie Zumal. Presko at sariwang hangin, lunti ang halaman, at nakamamanghang tanawin. Talagang kahit sino makakalma sa Ausen Falls, sa pusod ng mga bundok sa Sigay, Ilocos Sur. Sa taas ng 120 meters, ito ang pinakamataas na talon sa buong Ilochandia. Liblib ang daan papunta sa malaparaisong pasyalan. Kailangan pang tumawid sa ilog at mag-hike ng 1 oras. Payo pa ng mga lokal sa mga gustong mamasyal, alamin muna ang panahon bago pumunta. Kapag maulan daw kasi, lumalakas ang agos ng tubig at nagiging maputik ang tatanghakin. Pero sulit naman daw ang pagod lalo't ganda ng kalikasan ang sa'yo'y hahagod. If you're looking for a new adventure, swak na swak ang Ausen Falls. Though mahirap, very worth it naman dahil napaka-mesmerizing. Tara na sa Sigay, Ilocos Sur, kung saan matatagpuan ang magandang falls or waterfalls ng Ilocos, ang Ausen Falls. O, saan tayo sa susunod na pasyal o food trip? I-share nyo sa 24 Oras Weekend page ang iyong travel at food adventures. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Nakatutok, 24 Oras.